first week of the month. So palakpakan natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sorry. Masakit po yung lalamunan ko. Sorry po. So ayan. So nakita naman po natin ang ating announcement. Konting paglilinaw lang po ulit. So nasa transitions po tayo no, ng ating church. So expect na may mga changes po talaga. Unang-una dyan, na pag-usapan po namin is every Wednesday na lang po ang ating Dawn Watch. Ganon din po ang ating prayer meeting dito sa church. Every Thursday na lang po siya. Kaya, please guys, no, ine-encourage ko ang bawat isa, no, kung hindi ka maka-attend ng Wednesday, hindi ka nagising ng maaga, meron tayong Thursday. So, wag na po nating absenan, no? Atinan na po natin lahat ng pwede nating atinan dahil once a week na lang ito. So, ina-encourage ko po ang bawat isa, no? Thank you po. And, ayun, no? So, muli guys, expect po natin na magkakaroon tayo ng mga changes. Pero, wag po kayong panghinaan ng loob doon. So, maganda yon, magandang changes yon dahil si Lord yung nagbabago sa atin dito. So, amen po ba? Ayan. So, hindi ko na po patatagalin, ano. Ayan, wait lang daw po, sabi ng ating pastor. So, ayan, hindi ko po kayo na welcome. So, welcome naman po natin yung ating mga katabi. No, sige. Ayan. Welcome. Ayan, good morning. Ayan. No, kasi 2024 na po, pero yung mga katabi natin, no, sila pa din. No? So, ayan. So, kailan po tayo mag-i-invite dito ng ating mga friends and families na makakasama naman natin dito? So, ano natin yan? Challenge natin yan, no, this 2024, na yung mga families natin, especially yung families natin, no, invite natin. No? Sino bang hindi gusto na makasama yung pamilya natin dito sa church, di ba? Amen po ba? So, ayan. Ayan. Sige po, hindi ko na po patatagalin, no? So, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Walang iba kundi si Pastor Pam. Morning po. Gandang umaga, church. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year. So, nawa po eh. Kuya, baba na kayo dito. May mga bakante pang upuan dito. Yan, huwag kayo dyan. Sino pa nandiyan sa taas? Meron pa ba nasa taas, kuya? Ayan, so, magandang umaga po ulit. Happy New Year, and I hope po na na-enjoy po natin ang holiday. Na-enjoy po natin ang ating time kasama ating families, no? Kumusta po? Kumusta po ang New Year ninyo? At hopefully po ay safe po lahat, no? Wala naman pong pasaway na sa atin. Baka may mga nagpaputok pa po dito nung New Year, no? Si Dadods, nakita ko nagpaputok pa nung New Year, eh. Para po sa safety ng bawat isa. So, bagong taon, so we're also starting a new series. Panibagong taon, panibagong buwan. So, panibago rin po ang ating series ng mga preaching na pag-uusapan. Inunuman mo to, ate? Sa akin na lang yan. Alright. So, ang topic po natin is na pag-uusapan po natin ngayong isang buwan. So, sige, konting balikan muna po natin ng onte kung ano yung mga topic natin ng mga nakaraang buwan. No? So, una, pinag-usapan po natin ay the importance of the Bible. Alright. Pangalawa, nag-start po tayo noong October. Tapos November. Ano po yung November natin? Who is God? So, kinilala natin kung sino ba ang Diyos. No? Nalaman natin na He is a triune God. No? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, coexisting, co-eternal, no? Sila ay mula pa ng paumpisa, nandoon na sila, wala silang umpisa, wala silang wakas. Right? So, tapos nung November yun yung topic natin, then December, nakakatapos lang natin. Ang pinag-aralan naman natin ay
knowing Jesus, na mas kinilala natin na I hope, no, ngayon kapag tinanong po tayo kung bakit tayo nananampalataya kay Jesus, hindi na tayo matutulala, no? Hindi na tayo tutunganga lang. Bagkus meron tayong pwede natin siyang ipakilala. It will be an opportunity para sa atin para ipakilala kung sino si Jesus. Sino si Jesus na sinasamba natin, no? Ngayon naman po, ngayong January, ang pag-uusapan naman po natin ay the Holy Spirit. So, makipagbukas po kayo sa akin, tayo po ay tumayo, taas po yung mga may dalang Bible. Yung mga sarili po ninyong Bible. Alright? Sige po, tayo po tayo, and then taas nyo po yung mga may dalang Bible. Tayo po tayo at buklatin po natin ang salita ng Diyos sa Roma chapter 8 verses 15 and 16. So dito po iikot yung buong pag-uusapan natin, 'di ba? Na ngayong month of January. Ito po yung topic natin. Alright, sino pong wala pa ring Bible hanggang ngayon? Yung sarili ninyong Bible. Diba? Tapos na po tayo doon, no? Napag-aralan na natin yung importance of the Bible. So, I hope, no, na naunawaan natin kung gaano kay Roma chapter 8 verse 15 and 16 po, no? Na I hope, no, ang hope po natin ay lahat tayo ay mas pahalagahan natin ang salita ng Diyos, so ang Bible. Kasi, kagaya nila, sinasabi ni Kuya RJ, no, lahat ng mga sinasabi namin dito, pwede kami magkamali eh. Pwede kami magkamali. Pero ito, ang salita ng Diyos, ito, yung walang sablay. Ito yung sigurado kami na totoo at hindi nagkakamali. Kaya po, dapat po tayo lahat ay meron po tayong Bible. Okay? Dalhin po natin ang ating mga physical Bible. Ngayon, sige po, may pagbukas po tayo sa Roma chapter 8 verse 15 and 16. Okay? So English po yung nasa akin, basahin ko po sa English and then basahin po ninyo sa Tagalog. Okay po ba 'yon? Okay po ba 'yon? Alright. So Romans chapter 8 verses 15 and 16. Basahin ko po sa English. Ang version ko po ay ESV. Okay po. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Tuloy ko po hanggang 17. And if children, then heirs. Heirs of God and fellow heirs with Christ. Provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Sige po, basahin niyo po sa Tagalog in 1, 2, 3, go. Alright. So makakaupo na po yung mga may dalang Bible. Yung mga wala pong dalang Bible, tayo lang po. Makakaupo na po ang mga may dalang Bible, pati din yung mga walang dalang Bible. No? So I hope, no, na sa mga susunod, I'm expecting, hindi na po namin papapasukin kapag walang dalang Bible. Okay ba yan, ushers? Sino po usher ngayon? Sino Wag po tayo magpapapasok ng one. Alright, so, ngayon, first week, ang pag-uusapan po natin, ang topic po natin for today, ay, actually hindi nga siya topic eh. Yung pag-uusapan natin. Kasi, naniniwala ko na ito ay hindi lamang po basta aral. Hindi tayo nandito para lamang madagdagan yung kaalaman natin. Andito tayo para maranasan ang pangatlong persona ng Diyos.
At yon ay ang banal na spirito. Siya ang banal na spirito at siya yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito basta lamang topic, hindi lamang ito basta aral, pero I pray and I hope na we will encounter, no? Makakaano natin? Ano bang encounter? Makakasagupa natin, no? Makakaniig natin. Mas makikilala natin kung sino nga ba ang banal na spirito. So, Holy Spirit, gusto ko lamang po paunang statement ko po, no? Kasi kadalasan po, ang mga churches po go extreme. Diba? Medyo extreme tayo mga churches. Yung ibang mga churches pagdating sa usapan ng Holy Spirit. Yung iba, hindi nila pinag-uusapan masyado si Holy Spirit. Parang ano lang, God the Father and God the Son, yes, si Jesus, pag-uusapan nila. Pero pagdating sa usapang Holy Spirit na, Holy Spirit yan, medyo ano yan. Diba? Parang ano yan, mabigat pag-usapan yan. Meron namang ibang churches na sobra namang extreme, no? Na talagang wala naman silang ibang sinasabi kundi banal na spirito at maranasan nyo ang banal na spirito na mapuspos kayo ng banal na spirito. Diba? Receive! Diba? Kadalasan, may iba naman na churches na gano'n. Diba? Power! May mga gumagano'n pa, no? Mga nag-aano ng mga nag-aano ng jacket, no? Tapos mga ano. Right. Tama ba? Nagagets niyo po ako, no? Andyan po kayo. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, kailangan po nating maunawaan ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia patungkol sa banal na spirito. And this is my declaration for us bilang New Home Church na ngayon, pag narinig natin yung banal na spirito, meron tayong biblical perspective kung sino siya. Hindi para maiwasan natin yung mga ganong extreme, no? Na ano, yung mga extreme na napag-usapan natin, no? Hindi ko na uulitin. So, first of all, gusto ko pong sabihin na ang banal na spirito po ay persona. Hindi po siya basta lang force. Di ba? Hindi lamang siya enerhiya. Right? Ngayon po kasi, sa panahon natin ngayon, maraming ganong kumakalat na ang Espiritu ng Diyos ay siya, para siyang force, like a fire, like a wind. Which is totoo din naman. Pero He is more than that. He is more than that. Higit pa doon ang banal na spirito. At yun yung kailangan natin maunawaan. He is not just a force, but He is a person. Yung iba pagkakaintindi pa sa banal na spirito parang gravity, di ba? Bakit? Kasi kung siya ay ganun lang, hindi siya persona, hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon sa kanya. No? Pwede niyo po bang ligawan yung gravity? No, meron na po ba dito na ano? Hindi po, di ba? So ngayon, yun yung pag-uusapan natin. Kasi importante rin pong bagay na maunawaan natin dahil sa panahon po ngayon, marami din mga maling paniniwala na kumakalat. Isa na po diyan yung pantheism. Kung narinig niyo na po yung term na yan. Ang pantheism po ay naniniwala sila na lahat ay Diyos. Right? So, di ba, may mga naniniwala na gano'n na yung palaka, Diyos, yung puno, Diyos, yung bato, Diyos, yung araw, Diyos, yung buwan, Diyos. Right? Kasi andun daw yung espiritu ng Diyos, di ba? Nananahan sa lahat. Yun yung paniniwala. Pero mali po 'yun. Though naniniwala tayo na ang presensya ng Diyos ay nasa paligid natin, He is everywhere, no? The presence of God is everywhere. But God is not everything.
Right? Nagets niyo po? Ang mararanasan natin ang kapangyarihan o ang Espiritu ng Diyos kahit nasaan man tayo. Pero hindi ibig sabihin nun na lahat Diyos na. Okay? Alright? So, ito po yung importante natin maintindihan. Ngayon, ito na, papasok na po tayo. Ito yung mga biblical evidence na magtuturo sa atin na ang banal na spirito ay hindi lamang po basta puwersa o hindi lang basta enerhiya, but He is also a person. The personhood of the Holy Spirit. The personhood of the Holy Spirit. First, slide please. Hindi. Okay, sige. Balik muna, balik. Yan ba yung una? Alright, hindi. So, first is, masasabi natin, biblical evidence that supports that the Holy Spirit is not a person, but the Holy Spirit is a person and not just a force. Ay, kapag slide mo pa, kuya. Slide pa. Wala. Anyway, so first point ay pagdating kay Kristo, pag si Kristo ang nagsalita patungkol sa banal na spirito, tinutukoy niya siya as He. Right? Yung English pronoun na He. Yung pantukoy na ginagamit sa banal na spirito, na tumutukoy sa banal na spirito kapag si Jesus ang nagsasalita, ang sinasabi niya ay He. Okay, kaya balik mo yung yung verse. Ayan. So, basahin natin John 16:13. Si Jesus po yung nagsasalita dito. Pansinin niyo po yung pantukoy na ginamit. So, verse 13, but when He, instead na it, kasi kung hindi siya person, hindi siya tatawagin na He, di ba? Dapat ang tawag lang sa kanya ay it, ito. O kaya, yun. Pero, in Tagalog, siya. Di ba? He. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but will speak whatever He hears and will tell you what is to come. Verse 14, He will glorify me because He will receive from me what is mine and will tell it to you. Alright? Malinaw po, hindi ko na nabilang. Kaya kayo na magbilang kung ilang beses siya tinukoy ng Diyos Anak as He o siya. Siya. Hindi ito. Alright? So, this is Jesus Christ speaking. Si Jesus po ang nagsasalita dito, no? So, kung si Jesus na po yung nagsasalita, hindi pa natin paniniwalaan, no? Hindi ko na po alam kung sino pa yung sino pa yung pwede magsalita na paniniwalaan po natin. Pero dito, kaya nga po ito inuna ko kasi si Jesus na mismo yung nagsasalita. Basically, sinasabi dito na ni Jesus na tao din siya. Sorry. Na siya ay siya. Right? Hindi siya siya ay persona din. Yan tama. Siya ay persona din. Hindi siya bagay, hindi siya enerhiya lang. Right? So, another verse na ginamit dito naman po sa next verse. This is Paul speaking. The Apostle Paul ay nagsasalita. Dito naman po ang ginamit naman na pantukoy ni Paul ay who. Di ba? Sino po yung mga nag-aral ng mga basic, di ba? Basic mga language natin. Tinuturo naman po yan sa school. Tama po? Kapag sinabing who, ibig sabihin, tao. Alright? Persona. Di ba? May katangian to. Hindi, kasi kapag pagbagay yung tinutukoy,
o enerhiya, what? Tama si ate. What? Alright? Basahin po natin. Apostle Paul nagsasalita, Ephesians chapter 1, verse 13 and 14, and when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, when you believed in Christ, taas kamay ng na mga nagtiwala na po kay Kristo, when you believe in Christ, you were marked with the seal of the promised Holy Spirit. So, sabi po ni Paul dito, kapag daw po tinanggap na natin si Kristo, tayo daw po ay naselyuhan na. Tayo po ay naselyuhan na. And then, next, promise of the Holy Spirit, sinelyuhan ng banal na Espiritu na ipinangako, verse 14, who is the down payment of our inheritance until the redemption of God's own possession to the praise of His glory. Gusto ko lamang po magpasaglit. Tayo po yung manalangin. I feel in my spirit na kailangan natin to. Lord, we humble ourselves before you, Lord. Nagpapakumbaba po kami, Lord. We acknowledge, Lord, na sa aming utak bilang tao, sa aming isip bilang tao ay mahirap tong intindihin, mahirap tong unawain. Kaya Lord, give us the power. Give us the power, God, to understand it. Bigyan mo po kami ng kapangyarihan na maunawaan yung misteryo na to at maging malinaw po sa amin na sa gayon, Lord, hindi po kami madadaya ng mga maling katuruan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, palakpakan po natin, Panginoon. Alright, first point, siya po ay ginamitan ng masculine pronoun. Alright? Masculine na pronoun po yung ginamit. O yung pantukoy na ginamit sa kanya. Point number 2 naman po. Slide please. So, dito naman, makikita naman natin, dahil nga tao siya, his association with Jesus' work. So, or, ano naman yung ano niya? Ano yung association o ano yung gampanan niya sa, ano yung ginagampanan niya doon sa ginawa ni Kristo? Which is, di ba, niligtas tayo doon sa ano, sa namatay sa krus para sa mga kasalanan, namuhay perfectly, and then, namatay, pinako sa krus ni Poncio Pilato, namatay, nilibing, pagkatas ng 3 araw ng ikatlong araw ay nabuhay siya ulit. So, doon sa work na yon, ano naman yung bahagi? Ano naman yung bahagi ng banal na spirito? So, basahin po natin, John 14, verse 16. Sabi po dito, then, again, Jesus is speaking. Si Jesus po ulit nagsasalita dito. John 14, verse 16, then I will ask the Father, and He will give you another advocate to be with you forever. Another advocate. So kapag narinig po natin salitang another, so importante po na malaman natin yung ibig sabihin po na ito sa original na language niya, no? So, ang ibig sabihin po kasi ng another, kapag tinignan po natin yung original na language nito, kasi ngayon, pag sinabi kasi nating another, parang others, di ba? Parang, yan, from the word itself, parang another. Pero, pag tinignan po natin yung original na language nito, which is sa Greek, yung ginamit dito, ang ginamit po dito na term ay allos. Allos meaning, sorry ang corny ng joke ko na. Medyo joke ako pero corny, pero tawanan nyo na lang para okay tayo. Alos ka parehas. Alos. No, hindi, meaning, yun po talaga. Yun po yung ibig sabihin niya kasi. Kapag tinignan natin yung word na alos, katulad, kagaya. Alright? Of the same quality, kapares kami ng quality. So, Jesus speaking, yung ibibigay daw po ng Father, the Advocate, the Holy Spirit, is of the same quality, pareha sila ng katangian, same power, kapareha sila ng kapangyarihan, same character,
Di ba? Para sila ng ano, ng karakter. Ito ba? Same intimacy. Same intimacy. So kung gaano daw ang kausap po kasi ni Jesus dito ay kanyang mga disipulo. So, ang sinasabi dito ni Jesus, kung gaano tayo ka-intimate, yung relationship natin, ganito rin. Ganito rin katulad yung, ganito rin ka-intimate yung itong parating na advocate. Alright? At lastly, same essence. Diba? Kaya niya kaya sabihin na same quality, same power, same character, same intimacy because they're of the same essence, which is God. Right? Nandun pa rin po tayo. Diba? Iisang Diyos, tatlong persona. They're of the same essence. Diba? Same, iisa po sila ng ano, iisa silang pagka-divino, iisa silang pagkakakilanlan. Alright? So pag ang sinasabi po dito ni Jesus ay kung ano yung sinimulan ko, ipagpapatuloy niya. Kung ano yung sinimulan ng Diyos Anak, galing sa isip ng Diyos Ama, pinagpapatuloy ng Diyos Espiritu Santo. Di ba? Same ministry. Right? Same. At actually, next verse, kuya, alam ko meron akong verse na ano dyan. John 16, verse 7. Ito yun, si Jesus pa rin to nagsasalita dito. So, basahin po natin. But I tell you the truth. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. It is to your advantage that I am going away. Siyempre, nung time na yun, parang, ha? Hindi nila maintindihan yun. Kasi nung mga time na to, nagsasabi na si Jesus na, aalis na ako, babalik na ako sa ano, babalik na ako sa Ama. So yung mga disipulo parang, paano na to? Iniwan namin yung trabaho namin. Iniwan namin yung pamilya namin para sumunod sa'yo. Tapos iiwan mo kami? Ito yung nasa isip ng mga disipulo ng mga panahon na to. Pero ang sabi ni Jesus, to comfort them, but I tell you the truth, that it is to your advantage. Mas makakabuti sa inyo kung lalayo ako, that I am going away. For I do not go away, right? I do not go away. Sabi niya, for if I do not go away, kung hindi ako aalis, kung hindi ako lalayo, the advocate will not come to you. Kung hindi ako lalayo, yung advocate ay hindi darating sa inyo. But if I go, I will send him to you. Alright? Ano yung ibig sabihin nito? Na, kasi, di ba, kahit tayo Sino dito yung ano, yung gusto niyang iniiwan siya nung pinaka-inaasahan niya? Wala naman siguro, di ba? Ito kasi mga disipulo na to, wala na silang ibang inaasahan, kundi si Jesus na lang. Pero sinasabi ni Jesus sa kanya, mas makakabuti ito sa inyo. Bakit? Bakit? Tingin niyo po bakit? Independent eh. Sabi nga, hindi sila magiging independent kasi meron pa rin dadating sa kanila. Alright, sige, sabihin ko na. Kasi, bakit makakabuti ito sa kanila? Kasi, yung katawan ni Kristo, amen, hindi. Yung katawan ni Kristo, siya po ay limited lamang sa isang lugar. Right? Dahil nasa katawan siya eh. Diba? Hindi naman, dahil nga, nakakulong siya, nandun lang siya sa katawan niya, hindi niya kaya na nandito siya, pero at the same time, andun din siya. Di ba? Kaya nga si Jesus, the whole life na nandito siya, nasan lang siya? Sa Middle East lang, di ba? Andun lang siya. Pero at the same time, ganun din. Hindi niya kaya na habang kina-counsel niya si John, kausap niya rin si Peter, di ba? O kausap niya rin si Bartholomew, na walang, baka hindi nyo kilala. Disciple din po ni Jesus yun, no? Si Bartholomew. No? Wala lang po kasi siyang spotlight moment sa Bible. So,
Pero, ang sabi po doon, sabi ni Kristo, mas makakabuti sa inyo kasi kapag hindi na ako limited netong katawan, pag hindi na ako limitado na itong katawan na to, di ba? Yung advocate, ako kasi limitado lang ako dito sa katawan na to, pero yung advocate kasi, kahit nasan kayo, he can comfort you. He can teach you. He can rebuke you. Pwede kanyang itama, pwede kanyang i-guide, pwede kanyang ibigyan ng encouragement kapag nangihina ka. Kahit nasan kayo. Okay? So, slide please, kuya. This is our assurance. At dito tayo makakasigurado. Kasi, dahil nga ito yung sinabi ni Kristo, dahil sa sinabi ito ni Kristo sa kanila, yung same, makakasigurado daw tayo na kung ano yung ginawa ni Kristo sa mga disipulo, ganon din yung gagawin ng banal na Espiritu. Now, ano naman? How does this apply to us? 2,000 years later, 2,000 years after na nag-resurrect si Christ, bumalik sa langit. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ano naman? So, meron tayong assurance na yung same na God na nakasama ng mga disipulo, nakasama nila maglakad, nagturo sa kanila, nag-encourage sa kanila, in the bodily form of Jesus Christ, is the same God na kasama din po natin ngayon. Hello? Hello? Pwede natin palakpakan ng Panginoon doon, no? We have that assurance that the same God na nakasama nila ay the same God din na kasama natin ngayon. Yung encouragement na natatanggap nila dati, yun din yung same encouragement na kayang ibigay ng banal na Espiritu sa atin ngayon. Hello? 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 Pwede po tayo mag-react doon, no? Kasi pag nakakashoot nga yung favorite na basketball player natin, no? Grabe tayo makasigaw eh. Alright? Next point. Nagpapatunay. Another evidence that will point that the Holy Spirit is a person. Right, number 3, His association with humanity. O, yung pakikisalamuha niya naman. Yung pakikisalamuha niya sa mga tao. So makikita natin to Acts chapter 15 verse 28. Slide please, kuya. So, sabi po dyan, for it seemed best to the Holy Spirit and to us not to place any greater burden on you than these necessary rules. So, ang context po nito, para maunawaan po natin, syempre, noong time po na to sa Acts, di ba, ito yung history ng church na mula sa mga 12 na taga-sunod ni Kristo, nag-preach, kumalat yung gospel. Ngayon, yung gospel po, nanggaling lamang po sa kanila na lahat sila unay purely mga Hudyo, right? Purely sila mga Hudyo. Ngayon, kumalat na. No? May kumalat na yung gospel, kumalat na yung magandang balita. Ngayon, meron ng mga hindi Hudyo. O sa term nila, para mas maintindihan natin, mga hindi tuli. Right? Mga hindi tuli nung panahon nila. So, ngayon, may mga nagsasabi na, ay, hindi, dahil galing sa amin itong mga Hudyo, kailangan kayo na mga hindi kayo tuli, kailangan gawin nyo kung ano yung ginagawa naming mga Hudyo. Dapat magpatuloy din kayo. Ngayon, nag-pray sila, nag-fast sila. Kinausap nila ang Diyos. Ngayon, ang sabi po dito, for it seemed best to, sino? God the Father ba? God the Son? Best to the Holy Spirit and to us not to place any great burden on you than these necessary rules. Ngayon, umentra na yung banal na Espiritu. Teka. Hindi nyo ako naiintindihan eh. Hindi kasi yan about sa kung sinong tuli, kung sinong hindi. About lang to sa pananampalataya nyo kay Kristo. Kung sumampalataya kayo, basically yung sinasabi ng banal na Espiritu dito. It seemed best to the Holy Spirit. Yun daw yung best para sa Holy Spirit. Na
Wag na nating dagdagan ng kabigatan niyang mga yan. Wag na natin, kung kayo, pinapractice niyo yan bilang Hudyo, di practice niyo. No? This can be a topic for another preaching, no? Kasi minsan, ganun tayo mga Christian, no? Parang, dapat, dahil Christian ka na, dapat nandito ka. Dapat ganito ka magsalita. Dapat Christianist ka. Di ba? Dapat ganito yung ano mo. Dapat ganito ka pumorma. Di ba? Ganito, alam mo yun, we're trying to, alam mo yun, parang tinatry natin na i-fit in na dapat kinakahon natin. Di ba? Kapag Kristiyano ka, dapat ganito ka. Right? So, anyway, that's just a side note. Ayoko po maglinger doon. Next verse. So, ngayon naman po, dito naman po sa verse na to, John 16, verse 8, sabi po dito, and when He comes, Holy Spirit again, speaking about the Holy Spirit, and when He comes, He will prove the world wrong concerning sin and righteousness and judgment. So, ngayon, nakiki-associate naman po ang banal na spirito pati sa unbelievers. Oh. Akala ko po, matatanggap lang natin ang banal na spirito kapag tinanggap na natin si Jesus. Right? Ngayon, dito naunawaan natin na kahit pala sa mga unbelievers, kayang mangusap ng banal na spirito. Gusto ko kayong tanungin. Sa tingin niyo po ba, kung hindi ni-reveal sa inyo ng banal na spirito na kayo ay makasalanan, tatanggapin niyo ba si Kristo? It takes the work of the Holy Spirit para i-convince tayo. Kasi tayo, hindi naman ako masyadong makasalanan. Hindi nga ako pumatay, hindi ako ng rape, no? Ano lang, sumasagot lang ako sa magulang ko. Nangongopya lang ako, pero hindi ako pumapatay. That's why it takes the conviction. Kailangan ng banal na spirito to convict us. Kaya nga siya Holy Spirit. Kasi, pag na-encounter natin siya, marireveal sa atin, ay grabe, napaka-makasalanan ko pala. Napakasablay ko pala. Hindi ko pala kaya sa sarili ko. Kailangan ko si Jesus. Ngayon doon na tayo papasok. Diba? Kapag na-convict tayo ng banal na spirito ng ating kasalanan, diba? Pag naunawaan natin na tayo makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas, ngayon lalapit tayo kay Kristo. Alright? His association with humanity. Again, I'm just talking about the presence of the Holy Spirit, no? Hindi pa po indwelling ng Holy Spirit yung pinag-uusapan natin dito. Hindi pa po manifestation of the Holy Spirit yung pinag-uusapan natin dito. I'm just talking about the general work of the Holy Spirit. Kasi ako, naniniwala ako na kapag tinanggap mo si Kristo, dun ka lamang po i-indwell ng Holy Spirit. And at some special occasions, the power of the Holy Spirit will be manifested. No? Makikita, may mga lalabas na signs and wonders na nasa atin ng banal na Espiritu. Anyway, that's beside the point. The point is, kailangan ng banal na Espiritu para makonvict tayo sa ating mga kasalanan. That's just the point. Alright, next point. So, ngayon naman, dito naman po makikita natin another proof or evidence na nagtuturo sa atin na ang banal na spirito ay persona at hindi lamang po just a force, ay His demonstration of personality. So nagpakita siya ng, pag binasa po natin yung Bible, may mga paraan kung paano niya pinakita na siya ay persona. So again, noong nakaraan po, paano natin nung about po kay Christ, kung sino po yung nakakaalala, taas po ang kamay. Paano po natin masasabi na ang tao ay, you are a person? Na ikaw ay isang person. Sige po, kung meron nakakaalala. Sige, wag po kayo mahiya. Ha?
Baka minumura mo na ako, ha? Bumubulong ka dyan ng... Ano po yung tatlo na magpapakita na tayo, ano? Emotion, yes. Intellect, and... Ha? Minumura mo din ako? Ha? Needs? Hindi po. Nice try. Will. Alright? Kailangan ng will, kailangan ng intellect, at ng emotion. So yun yung, dito rin po, kapag binasa natin yung Biblia, makikita natin na ang banal na spirito po, meron siyang will, nagde-decision siya, meron siyang intellect, di ba? Meron siyang karunungan, at meron din siyang emosyon. So, kagaya natin, di ba? Na bilang tayong mga persons, we also exhibit the same characteristics. So, first one is will. Meron ba dyan, kuya? Yan. First one is will. So, ngayon, bilang person, he has the decision to carry out yung plano ng Diyos. Na ipagpatuloy kung ano yung plano ng Diyos. Dito po makikita natin sa Acts chapter 13 verse 1 and 2. Acts chapter 13 verse 1 and 2. Sabi po dito, now there were these prophets. So, meron daw pong, now there were these prophets and teachers in the church at Antioch. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius the Cyrenian, Manaen, a close friend of Herod, the Tetrarch from childhood, and Saul. While they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Alright? So basically, sinasabi dito, merong pinili ang banal na spirito. Sino daw? Si Barnabas at si Saul. Alright? So dahil siya ay person, meron siyang kakayanan na pumili. Okay? Meron siyang kakayanan na pumili. Pinili niya si Saul at si Barnabas. Next, makikita din po natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Slide please. Okay. Sa 1 Corinthians 12, verse 11, ito naman po ay, ang tinutukoy naman po dito ay yung pag-distribute ng banal na spirito ng mga gifts, ng gifts of the Holy Spirit. So, 12 verse 11, ang sabi po dito, all this empowered by one, the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. As He wills. So, basically, lahat alam ng banal na spirito kung ano daw po yung spiritual gift na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Diba? May baka, ay gusto ko mag-speak in tongues. Diba? Gusto ko magpapagaling ako. Gusto ko mag-signs and wonders. Diba? Pero, dito po malinaw na sometimes we get too excited about gifts, no? Tayo mga churches, meron tayong weird na history pagdating sa gifts ng Holy Spirit, no? Pero ngayon, malinaw pala na hindi natin pwedeng ipilit kung ano yung gifts na ibibigay. Siguro pwede nating hingin sa banal na spirito, but ultimately, siya pa rin po yung magdidesisyon. And it takes faith. Kailangan po ng pananampalataya na nagtitiwala ka sa banal na spirito na ito po, okay, Lord, Holy Spirit, I trust you. Nagtitiwala po ako sa inyo na ito yung binigay mo sa akin na gift, ito yung pagyayamanin ko. Right? Dalawang bagay yun. Nanampalataya ka, and you're also humble. Hindi ka nagmamarunong. Hindi ka nagmamarunong sa banal na spirito. Ay, banal na spirito, ito yung gusto kong gift eh. Gusto kong magaling ako mag-preach. Gusto kong magaling ako mag-teach. Diba? Pero kung hindi yan yung gift sa'yo ng banal na spirito, wala tayong magagawa doon. We need to be humble
and kung ano yung gifts na binigay niya sa atin. Which, meron pong gift na binigay ang banal na spirito sa bawat isa sa atin. I believe that. Amen po ba? Merong binigay na kaloob ang banal na spirito sa bawat isa sa atin. Kailangan lamang po natin i-discover yon. At wag nating pangunahan ang banal na spirito. Amen po. So, that's His will. He chose and He distributed gifts. Siya yung pumili, siya yung nag-distribute o siya yung nagpamahagi ng kaloob. Pangalawa naman po, intelligence. Intelligence. So, balik tayo doon, kuya, doon sa slide kanina. So John 14:26, nakikita rin po natin dito. So John 14, verse 26, again, the Holy Spirit, referring to the Holy Spirit. Si Jesus po ulit ito, ang nagsasalita dito. Sabi po, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Alright? So, dito ang sabi po, ang banal na spirito ay nagtuturo. So, kung nagtuturo siya, hindi naman siya makakapagturo kung wala siyang di ba? Payag ka po ba na yung teacher mo, walang alam, no? So, hindi. Kaya nakakapagturo ang banal na spirito because he has intellect. Alam niya lahat. Alright? Next, sa 1 Corinthians chapter 2, verses 9 hanggang 11. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 11. Alright? Again, referring to ulit sa Holy Spirit. Title nung passage ay Wisdom from the Spirit. 9 to 11, sabi po dito, but as it is written, nasusulat, no eye has seen, no ear heard, nor heart of man imagine what God has prepared for those who love Him. So wala daw po nakakita, wala pa nakarinig, wala pa daw nakaarok na puso na kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. These things God has revealed to us through the Spirit. Through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. Yung pinakamalalim, yung kaibuturan daw po ng banal na Spirito, alam yun kaibuturan ng Diyos ay alam ng banal na Spirito. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him. So, basically parang inahilan tulad daw po tayo na tayo, 'di ba, bilang tao, alam natin kung alam nung utak natin o alam nung kaloob-looban natin kung ano yung gagawin natin. Kasi nga, nasa siya. So, basically, sinasabi dito, speaking of His knowledge, He knows the mind of God. The Holy Spirit, alam niya kung ano yung nasa isip ng Diyos. Alright? So, lastly, may will siya, di ba? Meron siyang kakayanan na pumili, meron siyang katalinuhan, and lastly, He also has emotions. Makikita po natin sa Ephesians 4, verse 29 to 30. Ang context po naman nito ay, ito po yung pumapatungkol sa kung paano daw po tayo magsalita sa isa't isa, no? Kung paano natin ginagamit yung mga dila natin. Okay? Paano natin ginagamit yung mga dila natin? So, sabi po dito, let no corrupting talk come out of your mouths. Let no corrupting thoughts come out of your mouth. So, wag daw pong hindi lang po sinasabi dito na kasi ito yung verse na laging ginagamit kapag nagmumura, no? Kasi pwede kayong hindi nagmumura, pero yung thoughts nung sa sinasabi ninyo ay something to put down others, no? Hindi rin siya encouraging. Let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. 30, and do not grieve the Holy Spirit of God,
by whom you were sealed for the day of redemption. So, nasabi po dito, dahil may emosyon ng Diyos, kapag daw po may mga lumalabas na hindi kaaya-aya sa mga bibig natin, dahil nasa iyo yung banal na Espiritu, He is grieved. Nalulungkot siya. No? Tumatangis siya. Dahil dun sa mga sinasabi natin. Nextly, dito naman po, sa Galatians 5:22, speaking naman po dito ay yung gifts of the Holy Spirit. No? Dito natin makikita yung mga gifts of the Holy Spirit. But, listen, tingnan niyo po So verse 22, sabi po dito, not the gifts, but the fruits, o yung bunga. Bunga daw po ng banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. 22 and 23. Pero pansinin niyo po yun, yung unang mga nabanggit. Love is an emotion. Right? Ang love po ay hindi lamang po emotion. Right? Parte lamang po siya. Pero, nonetheless, ang makaramdam po tayo ng pag-ibig ay emosyon po siya, no? Hindi mo pwede sabihin na in love ka doon kung wala kang emosyon. So, love, joy. Di ba? Kaligayahan. Yan po ay isang emosyon din. Peace, kapayapaan, and patience, di ba? Di ba? Emosyon din po yan. Di ba? Ganun. Emosyon mo ganun. Pag nagtitimpi ka na yung patience. Alright? So, and lastly, ito po, sa James chapter 4, verses 4 to 5. Kapatid naman po ni Jesus ang nag-ano po dito, nangangaral po dito. James chapter 4, verse 4 to 5 says, "You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God." Ha? Or, sabi po dito, or do you suppose it is to no purpose that the scripture says, He yearns jealously over the scripture. He yearns jealously over the Spirit that He has made to dwell in us. So, ang banal na Espiritu daw po, bilang persona, ay nakakaramdam din po ng selos. Nagsiselos din siya. Dito inhalin tulad siya halimbawa ikaw lalaki ka, tapos meron kang asawa, yung asawa mo ay nangaliwa. Iniputan ka sa ulo. Sa ganun po hinahalin tulad ng salita ng Diyos tayo kapag daw po nakikipag-fling pa rin tayo sa mundo. Diba? Na nag-commit na tayo ng buhay natin sa Panginoon, pero sumasideline pa rin tayo sa mundo. Inihalin tulad, nagsiselos daw po ang banal na spirito doon. Nagsiselos daw po ang banal na spirito doon. Para mo siyang iniputan sa ulo. Lastly, why is this important? Bakit po ba mahalaga na maunawaan natin? Kagaya po sinabi ko kanina, bakit importante na malaman natin kung ano yung pagiging persona ng banal na spirito? Kasi dahil nga po siya ay isang persona, pwede tayong magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Okay? Hindi tayo pwede magkaroon ng personal na relasyon kung hindi naman siya person in the first place. Tama ba? Andiyan po kayo? And it's also very important na tayo po bilang mga anak ng Diyos, no? Bilang mga templo. Yun na po yung tawag sa atin. Kapag daw po tinanggap natin ang banal na spirito, tayo na po ang templo ng banal na spirito. Hindi po simbahan, di ba? Tayo po ay pinananahanan na ng banal na spirito. Kaya importante po na tayo maging sensitive. Di ba? Maging sensitive tayo. Lord, gusto niyo ba to? Lord, okay ba to sa'yo, yung gagawin ko na to? Maging sensitive tayo. Di ba? Ano ko nga po dito no? Mga tatay, no?
bilang tayo po ay merong meron tayong relasyon sa mga asawa natin, no? Away pong malala kapag hindi tayo sensitibo sa mga nararamdaman ng mga asawa natin. Tama po? Di ba parang, ano po yan eh? Pag uwi mo sa bahay, no? Parang, syempre, galing ka sa ano. Parang pagpasok mo, Kailan nga sa'yo. Morning, good evening, darling. Nakauwi na ako. Di ba? Okay ka lang? Loves, okay ka lang, honey? Sweetheart, okay ka lang? Okay lang. Di ba? Ay, okay lang pala tayo. No? Kadalasan dyan tayo mahina mga mga lalaki, no? Mahina tayo makiramdam. Yun po yung sabi dito. Dapat, matuto tayong makiramdam sa kung ano yung mararamdaman ng banal na spirito. No? Basically, paano ba ito? Ilagay lang natin yung natin sa kanya. At bilang being in a personal relationship din po sa Panginoon, sa banal na spirito, we also have the ability na maranasan natin yung kapangyarihan niya. So, sino po ang nag-i-expect na bago matapos ang series na to, gusto niyang maranasan ang kapangyarihan ng banal na spirito? Gusto niya maranasan ang kapangyarihan ng banal na spirito? No? We need to be, we can sense His power. Dahil nga meron tayong personal relationship sa Kanya. Hindi lamang po to, ang pagka-experience po sa kapangyarihan ng banal na spirito, hindi lang yung, tumumba ka, ganyan. Hindi. Sensing His power, ay nararamdaman mo siya araw-araw. Araw-araw. Amen po ba? Amen po ba? Hello. And lastly, gusto ko pong iwanan ng salitang ito na sa paglalim ng relasyon natin sa Diyos, dapat din ay maunawaan natin ang gawa ng banal na spirito sa ating buhay, sa ating simbahan, at sa ating komunidad. Sa paglalim ng relasyon natin sa Diyos, ay dapat nating maunawaan kung ano yung gawa ng banal na spirito sa ating buhay, sa ating simbahan, at sa ating komunidad. Bakit? Kasi, kung wala pong tulong ng banal na spirito, hindi po natin kayang lumalim sa relasyon natin sa Diyos. Kung hindi natin nararanasan, kung hindi natin natanggap ang kaloob ng banal na spirito, wala tayong magagamit na kaloob para gamitin natin. Kung hindi natin alam kung ano yung kaloob ng banal na spirito sa'yo, hindi ka magpapagamit sa church. Hello? Kung hindi mo alam kung ano yung kaloob ng Diyos sa'yo, hindi ka magpapagamit sa church. Hindi mo alam eh. Meron ka pala nun, pero dahil hindi mo alam, hindi mo pinapagamit sa church. At lastly, yung kapangyarihan ng banal na spirito sa paglalim natin sa Diyos, ay mararamdaman niya ng komunidad natin. Mararamdaman niya ng kapitbahay natin. Mararamdaman niya ng pamilya natin. Mararamdaman niya ng pamilya natin, mararamdaman niya ng mga kapitbahay natin, mararamdaman niya ng buong upper village. Alam niyo po ba, nag-goal setting po kami nung Monday, na ang goal po natin, bago magtapos ang June, sa pamamagitan po ng New Home Mission Church, meron po tayong nasharean ng gospel. Meron po tayong 1,000 katao na mababahaginan ng mabuting balita. Hello? Hello? At di po natin yung kayang gawin kung hindi sa tulong ng banal na spirito. At hindi sa tulong din ng bawat isa sa atin. Kung hindi tayo magtutulong, parang imposible, no? Kasi isipin nyo, ilan lang tayo. Pero sabi ko po sa inyo, kung lahat lamang po tayo ay magkakaisa, payat yun, yung 1,000 na yun. Na ma-share natin ang gospel. Hello? Hello? Sino po excited na maramdaman ang kapangyarihan ng banal na spirito? Una sa buhay niya. Una sa buhay niya. Pangalawa sa pamilya niya. Sinong gusto niya maranasan ang kapangyarihan ng banal na spirito sa pamilya niya? Sino excited na maranasan ang kapangyarihan ng banal na spirito sa cell group niya? Diba? Sinong gusto sino dito yung mga nag-goal na gusto rin na maging cell group leader, no? Gusto rin na matuto mag-evangelize, no? Sino yung gustong maranasan ang banal na spirito doon?
Naayaan ko po kayo na tumayo. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, na hindi ka lamang po namin mararanasan dahil ikaw ay hindi lang namin mararanasan yung kapangyarihan mo. Kundi mararanasan namin ay ang presensya mo mismo, ang pagsama mo. Na habang lumalalim ang aming relasyon sa inyo, mas nararanasan namin, mas nararamdaman namin ang pagkilos ng persona ng banal na Espiritu sa aming buhay. And Lord, hindi ito basta-basta na mystical experience lang, kundi yung mararanasan namin sa inyo, sa banal na Espiritu, ay ito yung magtuturo sa amin kung paano kami dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. Ito yung magbibigay sa amin ng kakayanan, ng kapangyarihan, na mapagtagumpayan ng kasalanan, mapagtagumpayan kung ano man yung mga gawa ng kaaway sa buhay namin. Ito ay tanging sa tulong lamang ng banal na Espiritu. Sa tulong ng banal na Espiritu, kami ay pinalakas mo na. Hindi namin tinanggap ang banal na Espiritu para matakot, kundi tinanggap namin ang Espiritu na nagdulot para kami ay maging anak ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po, banal na Espiritu. Thank you kasi alam namin, nakaka-relate ka sa amin. Ramdam mo yung mga emosyon na meron kami. And Holy Spirit, maraming salamat po. Dahil sinabi mo sa iyong salita, na patuloy kang nag-i-intercede o patuloy kang nananalangin para sa amin. Sa mga panahon na hindi namin alam kung paano kami mananalangin, ano yung sasambitin namin kapag kami nanalangin. Ikaw yung nananalangin para sa amin. Kaya purihin ka po. Sambahin ang ngalan mo. Kung paano namin sinasamba ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ikaw po, banal na Espiritu, ay karapat dapat din pong sambahin equally. Worship you, God. Worship you. Ito pong aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede ko po bang hingin yung mga tatay para i-distribute po ang ating mga Pops and Tito Charlie. Tayo po ay magko-communion. Sige po, maupo lang po tayo. Hayaan po natin yung mga tatay na gawin yung ministeryo nila. And habang tayo po yung mga nasa mga upuan natin, tayo po yung makipagniig sa Diyos.
Kausapin po natin ang Diyos, hindi po yung mga katabi natin. Natili po tayo lahat na nakapikit, nakatungo, at manatili sa presensya ng Diyos. Kung kayo po ay tapos ng makipag-usap sa Panginoon, pwede po kayong tumayo. Mga hindi pa po, lang po. Antayin po namin kayo. Ang communion po, ito po ay isang sakramento na ginagawa natin. Hindi naman po tayo, kundi ang buong simbahan, lahat po ng simbahan sa buong mundo. If you're claiming na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Kristo, ginagawa po natin ang komunyon bilang pag-alala sa kung ano ang ginawa ni Jesus. Tinapay bilang kanyang katawan, nabayubay sa krus para sa atin. Imbis na yung katawan natin ay yung sa kanya. Ang dugo naman po ay sumisimbolo sa kanyang dugo na siyang luminis sa ating mga kasalanan at sinelyuhan
ang panibagong kasunduan. Kasunduan na kapag sumampalataya tayo kay Kristo, tumalikod sa ating mga kasalanan at dineklara na siya ang Panginoon ng ating buhay, tayo po ay maliligtas. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat siya at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainan tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom at ng kahatulan laban sa kanyang sarili. At iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiya sa atin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Sabay-sabay po natin inumin ng kopa. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ikaw po ang sumisiyasat sa puso namin. Ang puso namin ay inyong alam. Kaya maraming salamat, Lord God. Salamat sa iyong katawan. Salamat sa iyong dugo na naging selyo ng panibagong kasunduan. Naalala po namin ang inyong buhay, ang inyong kamatayan, ang inyong pagkalibing, at ang inyong muling pagkabuhay. At habang iniinom namin to, habang ginagawa namin to, kami ay umaasa sa muli mong pagbabalik. Gagawin namin to. Patuloy namin na gagawin to, ang pag-aalala na to, hanggang sa muli mong pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Sa iyo po ang pagsamba, sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Next week po, pag walang Bible, hindi napapaupuin, no?
Hello. Ayan. Sige po. Ayan. Settle down na po. Ayan. Dadako na po tayo sa ating Thanksgiving. So, unang-una, ayan. Sige, okay na po ba? Okay na po ba tayo? Kalmado na po ba? Kayo dyan, ate dyan, kalmado na po ba? Ayan. Sige po, dako na tayo sa ating Thanksgiving. So, ayan, no? Sino pong naka-attend dito ng ating anniversary /harvest event /Christmas party? Sino pong naka-attend? Taas ang kamay. Yan. So, palakpakan naman natin, unang-una ang Panginoon, no? Pangalawa, ang ating mga sarili, kasi hindi po ito magiging posible, na makapag-conduct tayo ng ating anniversary, makapag-gift giving tayo sa bawat isa, kung hindi dahil sa tulong ng bawat isa. So, may mga nag-pledge, may mga nag-potluck. So, maraming salamat. Yan yung ipagpapasalamat natin, no? So, ayan, continue lang po na maging faithful tayo sa Panginoon. So, ayan, sige, palakpakan natin once again ng Panginoon. Ayan. Sige po, dadako na tayo sa ating tithes and offering. Ayan, nandiyan na po ba yung box? Ayan. So, ayan. Meron po akong nabasa kagabi, ang sabi po doon, sige po, ayan, nakikinig po ba ang bawat isa? Ayan. Ayan, so ang sabi doon, love is not about feelings. Hiniwala ba kayo doon? Love is not about feelings, but it is about giving. No? Amen po ba? So katulad po ng sabi sa John 3:16, di ba? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ayun yung nagsisignify o ayun yung nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, pinakamamahal na anak para sa ating mga makakasalanan. Naiintindihan pa po ba o tumatama pa ba sa puso natin kapag naaalala natin yung buhay na ibinigay ni Jesus para sa ating mga makakasalanan? No? So, wag po nating kakalimutan yan. So, every time na magbibigay tayo, lagi niyong aalalahanin yung verse na yan. Actually, life verse ko to eh. So, ayan. So, sige po, no? Yung pagbibigay, hindi siya about sa nararamdaman natin. Kasi ang tao, nature ng tao na madamot, sakim. Amen? Pero dahil binago na tayo ng Panginoon, no, na-extend ni God yung love na meron siya, yung generosity na meron siya. So tayo bilang kanyang mga anak, magbibigay tayo ng maluwag sa ating puso. No, hindi tayo mababox sa 10%. Amen po ba? Dahil wala na tayo sa Old Covenant, wala na tayo sa Old Testament. So, ayan. So, sige po, ini-encourage ko po ang bawat isa na magbigay ng naaayon sa puso nila. Sige po. Okay na po, tapos na po yung tithes and offering. Sige po, okay lang po ba? Inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo po tayo, no, ipanalangin natin yung ating mga kaloob na etong kaloob na to, gagamitin to ng Panginoon sa ministry niya, no, lalo na ngayon, marami tayong ganap, guys. So, ayan, so maging faithful po tayo sa pagbibigay at sa pananalangin. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na ipanalangin ang ating kaloob. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, na muli pinaalala mo sa amin, Panginoon, yung kahalagahan ng pagbibigay na, Lord, gagawin namin to hindi dahil ito yung gusto namin, kundi dahil, Lord, in-extend mo sa amin, Lord, yung love mo, yung generosity mo, nung ibinigay mo sa amin, yung iyong bugtong na anak na si Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa mga tao, Panginoon, na faithful, na nagbibigay sa iyo every Sunday, Lord God. Gagamitin po namin itong kaloob na to, Panginoon,
para po ma-extend pa namin yung ministry mo dito sa lupa, Lord God, para maabot po namin yung mga kaluluwa, Lord God, ngayon na nawala pa sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, ayan, sige po. Pero bago po yun, may konti lang po akong announcement. Ayun, katulad nga nung sinabi ni Pastor Pam, hindi po siya nagbibiro. No, next week, kailangan may kanya-kanya na tayong Bible. So, ayan na, Bible, guys. Hardbound, basta Bible. Wag lang electronic Bible. So, ayan. So, meron po tayong available na Bible dito, no? Meron po tayong available para po sa mga gustong bumili. No? So, ayan, isa pa yung fireplace natin. Kailan po ang Dawn Watch? Wednesday! Ang ating fireplace? Thursday! So, ayan, so wala pong malilito ha. Baka may pumunta rito ng Wednesday, guys. Wala kayong aabutan. And, ayun. So, ayan, encouragement po sa bawat isa na ang bawat isa po sa atin ay inaayayahan na makipag-isa or makiisa sa ating gawain sa ating mga ministry, worship team, or kahit ano man yan. Pero guys, ito yung aalalahanin nyo, ito yung binigyan diin namin nung goal setting kami. Na lahat ng gagawin natin dito, walang saysayan kung hindi natin inuuna ang Panginoon. Gagawin natin to, yung pagtugtog natin, no, yung kahit nga yung paglilinis, para sa Panginoon. Wag po natin kakalimutan yan kasi yan po yung isa sa mga nagiging sanhi bakit umaalis yung tao sa church. Kapag napagod, na-burnout. Kaya po guys, encourage ko po ang bawat isa na mag-devotion. Ayan. So ayan. So, Amen. Daw po, devotion. maraming salamat po. Happy Sunday, everyone. Ayan. Sa ating pangwakas na awitin. Yan, minsan mapagpuritan po natin ako. Wala na akong mic. Hello. Yan, pagpuritan natin ang Panginoon. Diba? Energy! Energy! Diba? First week of the month, first week of the year 2024, pero mga mukhang malagya ang bawat isa. Ganyan ba natin sisimulan yung taon natin na sa harap ng Panginoon? Parang hindi ako. Pwede po ikaw ba yan?
Sige po, sama-sama po natin. Ito kayo. Sige po, sama-sama po natin. Ideklara ang ating statement, ang Apostles' Creed, ang ating pananampalataya. Ano niyo po ako? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus. Namatay, inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang, pariritot maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Sige po. Taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sa Kanyang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman, lahat po ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Happy Sunday po. Picture po tayo dahil po yung mga naka-white lang po, yung mga hindi. Joke lang. Yung mga nakaputi lang daw. Joke lang. Picture po tayo. Picture, picture. Ito na lang po, pag ganyan na lang oh. Si Chin na lang, Chin. Para dito sa baba lahat. Yung mga nanay, paupuin nyo na lang. Tapos sa likod na lang tayo. Nanay, mga tatay.